Hello mga bayot, and it's me, Jerel from Waray or from Samar, and it is my first video ever sa YouTube channel na to, and please do subscribe, and I hope na meron kayong matutunan here sa aking channel, and I would like to give some information. I just want to share my experience during kumuha ng passport. Alam niyo naman mga bayot, di ba? Dito sa Samar, bihira lang ang merong passport. I think, kung di ako nagkakamali, kasi it is a valid ID, talagang mabusisi siya, talagang it needs really a requirement na talagang malala ang iyong mararanasan sa DFA. Kasi, it is a 10-year validity ng ating passport. And kasi yung passport din naman is one of the requirements na talagang siya madali kang ma-recognize, so madali kang mabigyan ng privilege kung meron kang passport. Just like for example, pumunta ka ng mga establishments, tapos hinihingian ka ng identification card, and yung passport is one of the primary identification card na mapapakita mo. Kasi nga, dumaan siya sa napaka-delicate, importanteng proseso sa pagkuha ng mga documents sa isang tao. So, ito is, I just want to share kung ano ang journey ko. Kumuha ako ng requirements first. Kumuha ako ng live birth PSA. Kumuha din ako ng at least PSA authenticated or original copy kasi yun yung binibigay nila. And then napansin ko kasi 1987 ako pinanganak, and aminin natin kasi mga kupong-kupong pa yung mga papeles natin. Yung typewritten na ginawa ng LCR is parang malabo siya pag dumating na sa PSA. So only to find out, nakita ko talagang malabo siya. And for backup, kung meron na kayong experience na ganito, for backup, kung meron kayong live birth na ganito, for backup lang, kumuha din kayo ng LCR copy or authenticated copy, original copy sa LCR. Kasi meron sila dun, baka mas clearer yun before binigay nila sa PSA. Kasi sa PSA, mostly scanned copies na yun. So, yung experience ko also, I requested a certification coming from LCR. Parang certification siya ng civil registry namin na talagang nagbigay siya ng certification that I am the one na namamayari ng isang document, which is the live birth. So, kinoconsider nilang PSA ito. So, magdala din kayo ng valid ID, at least dalawa, kasi may primary na hinihingi. Kung may PRC kayo, much better. Isang PRC at isang national ID. Kung wala naman, mga baguhan kayo, wala pang masyadong ID, at least mga school records, barangay certification, basta lahat ng certification, lahat ng meron kayo dyan, dalhin nyo. Para if ever mahingiin sila, pwede yun. High school diploma, number 1 yun, college diploma, and at least high school kasi pwede din elementary kasi may kumukuha ng mga bata. At least school records kasi malaki yung advantage nun. And I applied also sa online. Mag-online din kayo before pumunta sa site, and i-share ko yung online link dito, pwede sa comment section, meron din dyan. And I'm so happy, I just want to share kasi nag-apply ako, that was December 26. Nag-online muna ako before that. December 28, pumunta ako ng Tacloban sa DFA, and nagka-hassle lang kasi yung binigay kong PRC ID expired na ata, hindi ko kasi napansin. Buti na lang, may PRC din doon na katapat lang kasi ano lang sila eh. So kumuha din ako ng aking PRC, and hiningan din ako ng national ID. And after 7 days, after 2 weeks, nag-message na sa akin ang hindi ko na-expected, kasi yung sabi ng mga friends sa akin, it takes a month, it takes a week, so at least wait lang ako spend lang ako ng 2 weeks, and then nag-message na sa akin ang LBC, or kasi nga LBC, bakit kayo nagtatanong ko bakit ng LBC? Yung LBC kasi tapat nasa counter din lang naman ng DFA. Pag makuha mo yung passport, direct na sila pupunta sa direct ka na mag-apply sa LBC na para doon mo ipagkakatiwala sa door to door o sa pick up para hindi ka na bumalik ng DFA. So maghihintay ka na lang 2 weeks to 3 weeks at doon mo na kukunin sa LBC. And
ito na nga, nakuha ko na sa LBC because nag-text na nga sa akin and nakuha ko na siya. Ay, masaya ako. Di naman ako, actually, di naman kasi may trabaho ako dito sa local government. So, di naman ako nag-expect na mag-abroad ako. At least lang may nakuha ko, parang fulfillment. Kasi ang hirap makakuha ng passport. Di ba? Doon nga nakikita ko sila. School, dami nag-a-apply. Pabalik-balik daw, pabalik-balik. Ang dami hinihingi requirement, hindi na ma-comply. And yet tayo, kasi chinek natin yung requirement, sumunod din tayo sa mga patakaran ng DFA. And nakuha din natin ito, dito. And, tcharan! Nakuha ko na siya. Actually, binuksan ko na ito sa office kahapon. And, amazed na ako. At binilang ko na rin siya ng, nabilang ko na rin siya ng, cover para maganda. Hindi na po. Ito na siya. Happy lang talaga ako. Chararin. Sadatan. Yan. And, paano rin kayo ng inyong passport if ever na mag-plan kayo to travel around Asia. So, at least, meron na kayong reserved na passport. So, ayun lang. So, I just shared my experience during my journey in kumuha ng passport. And it's a 10-year validity and thank you. Ganitong chance or opportunity na mag 10-year validity yung passport kasi mahirap siya makuha. Ang hirap ng process, magastos din. Kasi hindi naman siya mahal yung registration. Mahal lang yung pamasahe mo papunta doon sa DFA kung saan off-site meron yung DFA. Kasi nga syempre, medyo magbaong ka rin ng pasensya kasi mahaba yung pila. So, be thankful na meron ka ng ID or passport ID. So, yun na lang. Please do subscribe my channel here for more information and for more mini vlogs and mini information na ibibigay ko sa inyo. Thank you. And this is your Bayot Nuwaray dito sa Western Samar, Philippines.